International Writers Workshop has always been open to Gala. Tilde, Acuña, pati Adam David, the workshop yung mga pieces nila with the intention of a DIY publication. Since in the case of Tilde. We've also been very receptive towards yung advanced writers that became filmmakers. So the artist formerly known as Ori Sabito, anak na siya ngayon, ay winworkshop yung kanyang isa sa mga trilogy niya, yung Palawan Trilogies, sa UP National Writers Workshop, si John Torres, yung meta-film niya, nakalimutan ko lang about Ishmael Bernal or about Celso At Castillo was also workshop here. Yung not so good film ni, yung football film ni Jim Rivera, yung kanyang second film was also workshop here. And including one of Calvin de la Cruz quirky films. Yung scripts nila na workshop dito. But we've also been home to writers that have become filmmakers that want to go back to writing. So, just to put our filmmaker in context, he's really part of a movement called digital cinema, which currently it's in its golden age in terms of quality output. So it was formally started with the artist formerly known as Aurelio Solitos, ang pagdadalaga ni Maximo Olivero, supposedly heralding this era of indie filmmaking that allowed young filmmakers to create the films that they want outside the purview of the studio system na wala silang chance mag-pitch ng ganung klaseng pelikula, kalaking pelikula sa Mother Lily and otherwise. No? It also came by way of support sa grant-giving indie film exhibitions. No? When they were encouraged to create films, initially for contents cable, then na-sustain ng Cinemalaya at Cinema One, which Cinema One still does that for its cable show. So it allowed a certain kind of tolerance for this kind of artsy films. No? Ang isa pang characteristic nito, like filmmakers of his generation, they're also experts in tours, meaning their thumbprint is very visible in the kinds of films that they would make. And he will show us excerpts from his past films that makita natin na may identity naman talaga ang isang Chris Gozon films. He's a UPFI graduate of 2006 at katulad ng mga ibang may credentials pagdating sa NBTP, Palangka, kumbaga na-checklist niya rin ito. He was a grantee of the Asian Film Academy, the CCB Gawad of People para sa silang at video, Ishmael Bernal Best Film, Dinodoka Best Film, etc. So he has that kind of credentials both locally and internationally. Of course, in 2007 to 2015, as we have seen in the films, ay parati may figure of the immigrant or the migrant Filipino. Either katulad sa film niya, the returning migrant Filipino, or film shot in the Middle East, including his proposed next film project. No? Christian reminds us that the National Writers Workshop has been home to a lot of regional writers. No? Largest voting province in the country. So it can make or break some candidacy in terms of your kind of voting preference in the province. And because it's the third largest voting province, it also means that it has a lot of surplus bodies, and therefore the kind of life he led and those of the Pangasienses are really cut out for, not really, or may predisposition for overseas contract work or in work. No? So I'd like to introduce to you to discuss his poetics and to pitch for you his forthcoming film for possible funding. Baka may mayaman dito na gusto mag-pondo ng indie film na susunod niya. Here's Christopher Q. Gozon. Thank you, Sir Roland. Masanta siya ngayon at sa kami. Magandang hapon sa inyo lahat. Yung ginawa kong poetics na na-publish sa manuscript natin, parang sabi Sir Roland kulang, dagdagan ko. So, ginawa kong Wednesday, sulat ako, dinagdagan ko ng konti. So, I'm going to read it now. Okay. So, I start what I write. Then, by the way, mag-sing din ako ng
magpapakita din po ako ng mga excerpts ng mga nauna kong works, ng mga 1 to 3 minutes para ang pelikula ay sa Saudi sa loob ng 1 taon at nakakuha ako ng fellowship sa film sa Korea kung saan ko unang nakita ang issue ng coupling o yung mga Pilipino na may asawa sa Pilipinas pero may asawa pa rin siguro sa ibang bansa. Nakita ko ang issue ng couplings sa Pinoy community doon sa South Korea. Ang dalawang pang pelikula ay tungkol naman sa Pangasinan, ang mga tao dito, local culture at local history nito. Tatlo sa aking full-length projects ay sa genre ng tawag na essay film o creative documentary. Non-linear at hindi conventional ang style at narratibo nito. Pinaghalo ko ang ilang mga elemento ng feature narrative at documentary. At mayroon pa itong metafilm element. Yun yung nakita natin kahapon, The Ashes and Ghosts of Tayo 1931, yung cinema project. So, dalawa sa aking mga short films ay sa magkaibang genre. Ang una ay short narrative, yung conventional narrative. At ang pangalawa ay isang short experimental video o video art na walang sinusundang narratibo. So, sa pagpili ng material na i-develop sa isang script patungong papuntang production, mas pinipili ko ang mga kwento na tila may quality ng malleability o plasticity. Ito ay mga qualities na hinahanap ng isang sculptor o potter na humuhubog ng isang pyesa mula sa kanyang medium na bakal o clay. Secondary na lang ang pagiging interesante nito. Hinahanap ko ang mga material o istorya na kaya kong ihubog sa iba't ibang forma sa aking hindi conventional estilo bilang filmmaker. So how I write? Una, malakas ang grounding ko sa mga classics ng narrative cinema. Ito ay mga pelikulang may linear narrative at sumusunod sa conventional na narrative arc at character development. Ngunit nung magsimula akong gumawa ng sarili kong pelikula noong 2008, ang estilong lumabas o nakita ay una non-linear, may element ng documentary realism, may pagka-impressionistic daw, sabi ng ibang critics, at ang tutok ay sa paglikha ng texture, mood, rhythm sa halip na tutukan ang narrative logic at character development. So dito na pumapasok ang impluensya ng batikang Russian filmmaker na si Andrei Tarkovsky. Sumakabilang buhay na po siya 1986 yata. Sa akin bilang isang filmmaker, ayon sa kanya, ang daloy ng naratibo sa sining ng pelikula ay parang isang dapat magporma na parang isang panaginip. Sinasabi niya rin ng sining ng pelikula ay sculpting in time. So, I'm going to show one of his clips sa mga works niya, Nostalgia, 1983, dream sequence. Ilaw,
So, clip po yan. Tuloy natin. Kaya sa mga pelikula ni Andrei Tarkovsky tulad ng Nostalgia at Stalker, kahit na may sinusundang naratibo at characters sa mga pelikula, ang tutok ay sa paglikha ng mood, texture, rhythm at pagkukit sa panahon. Sa aking pinakaunang full-length feature project, Anak Panwa, outline lang ang aking sinulat. Ang buong pelikula ay kinunan sa paraan na parang gumagawa ng dokumentaryo. Kasama ng aking tatlong aktor, lagi kami nag-improvise sa location sa Pangasinan. Ang mga aktor at ang mismong location na napili ang nagbibigay ng detalye na hindi ko na isinulat sa napakaikling outline. Sa editing na lang nabuo ang pelikula. Sa editing, isinama ko ang mga tulang Pangasinan ni Santiago Villafania, Melchor Ortilia at Edwin Fernandez at mga orasyon na hanaw sa isang panyo ng isang manggagamot sa Pangasinan bilang voice-over narration na siyang tumuhog sa mga buong lahat ng images or scenes sa pelikula. Sa isang early experimental video na aking ginawa, Gorgo release at I'm going to show, so I'm going to show a short clip from Anak Panwa. Manak Mackenzie. Okay. Kalkanaran, papatili, pilay, yakapyanan, natila, tandalam, kalkanaran, inuyos, natan, ang mukabat, sudilim, agno, naibalikas, suano, uno, ay kansyon, sulainang, yawalan, ilalang, tanliknaan. Nagamay, sumusyan, mga antapay. Tulog, suaniton, tagamantay. Uno, agmulabat. Tasika, sunakalay, pagkarunil. At impakalinguan mo sa itang Okay. May problema sa audio kasi ano tayo, may music background to na wala, yung left and right channel. So anyway, nakita naman natin yung excerpt. So moving on. Sa short experimental video na or film na Gorgo Lisit Pano or Landscape with Figures, para akong gumawa ng video collage. Wala akong script. Kinunan ko lang ng litrato at video ang mga tao at ordinaryong bagay sa aking paligid, gaya ng mga local na species ng ipis, barbed wires, prayer mats at baba. Sa hospital compound sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan ako nakatira at nagtatrabaho bilang isang medical videographer. Gumamit ako ng murang Nokia cellphone cam para sa recording. Sa post-production o editing, nabuo ang pelikula. Ipinasalin ko sa wikang Pangasinan ang tula ni Carlos Bolosan na Landscape with Figures na kinathan niya noong 1946 na siyang ginawang voice narration para sa mga litrato at video. At isinama ko rin ang found video or found footage ng isang retina eye surgery na siyang na-archive ko sa aking opisina. So ito yung I'll show you sa short na lang. 1 minute. Ayaw mo.
kagay bituan ng tiyong tao. So yan po yung landscape with figures. So moving on. Sa Laos Kang Pinapli, yung aking pangalawang full-length project, pinagsama ang mga tulang Pangasinan ni Melchor Octilla, mga linya sa mga classical no drama ng Japan, mga palilinya sa Biblia, mga orasyones sa Pangasinan. Lahat ito ay sinalin sa wikang Pangasinan at ginamit na voice narration. At kasama rin ang interviews sa 8 Pinoy sa Riyadh, Saudi Arabia. Lahat ng ito ay in-integrate sa fictional na istorya ng isang bagong dating na overseas Pinoy worker galing Pangasinan na hinahanap ang kanyang nawawalang asawa na unang dumating sa Saudiya mga 3 taon na ang nakaraan. Sekreto, patagurin ang paggawa ng proyekto dahil wala itong permit sa mga otoridad. Maaari kumakulong, ma-deport pang pag-alaman ng aking ginawa sa team actually. So kung mahuli ako, pwedeng makasama ko ay mahuli. So 10 Filipinos yung team ko, then yun, patago lahat ng ginawa namin pag-shoot. Ultimong sa mga ibang mga co-workers kong Pilipino, hindi ko pinaalam na gumagawa kami ng project. It was funded by NCCA grant, 2012. So yun, so yun, short clip from Laos Kang Pinapli, mga 2 minutes. Laos Kang Pinapli is a folk song, Pangasinan folk song, Lagi Kitang Minamahal, sabi nila, or Forever Loved. So, mix essay film o parang mix great. Sa akin, bahala sa Katutulugan. Ako pa rin ako kasi tukla kita, kaso Tanang din siya ng tanang din. Ako. binangatan tuak yang mengekut ket anawut yang bengatla. Pensik payun sa mga kusya kugit, kandi na sa kuyay na. Pagkakita ko din ako nakakalungkot na nakamatay ang akin na. Tapos, kaya na ako nakubas na akong busy. Hindi ako sa... So yan po yung Laos Kang Pinapli. Moving on. Sorry, hindi ko nahahabaan yung screen ng excerpt. So we're running out of time. So why I write or why I make my Pangasinan films. So noong nakatira sa Riyadh, maraming bakating oras pagka-uwi ko sa opisina at sa weekend. Discovery ko na napakayaman ng Saudiya na siyang may pinakamalaking bilang ng mga overseas Pinoy sa buong mundo, na mga kwento ng buhay ng overseas Pinoy na hindi nakakarating sa mga balita sa Pilipinas at hindi rin naipapakita sa mga mainstream at independent film production sa Pilipinas. Napag-isip ko na ang aking pagtira sa Saudiya ay isang rare opportunity bilang isang filmmaker para i-document ang ating mga kababayan at ang aking sarili. Kahit na mapanganib ang paggawa ko ng pelikula sa Saudiya, dahil una, hindi ito saklaw na aking work contract, at pangalawa, dahil wala itong pahintulot sa mga otoridad, sinikap ko pa rin makabuo ng 3 proyekto sa loob ng 8 taon kong paninirahan doon. Okay, so okay.
Mula 1900s hanggang 1970s, ang mga sarswelang Pangasinan ni na Catalino Paliso, Pablo Mili at iba pa, mga nobelang Pangasinan ni na Juan Villamil at Maria Magsano, mga dramang pangradyo sa wikang Pangasinan, musikang Pangasinan ni Insyong Tamayo at weekly magazine sa wikang Pangasinan ay bahagi ng popular na kultura ng probinsya. Ngunit pagsapit ng dekada 80 hanggang early 2000, ang sining at panitig ng Pangasinan ay unti-unting namatay. So ngayong nakabalik na ako sa Pangasinan, ay nais ko makaambag sa pagbuhay ng literatura at sining ng Pangasinan community sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula. At sa ngayon, good news, unti-unti naman sumisibol ang mga bagong henerasyon ng mga writers at filmmakers na nagsusulat tungkol sa Pangasinan at sa wikang Pangasinan. So, I'll introduce the project, Kingdom of Shadows, a few notes about Kingdom of Shadows. So naiiba itong material kumpara sa 30 na unang full-length projects. Nakikita ko ang kwento ni Leonora, yung protagonist natin, na narrative at character-driven. Sa simula pa lang, nakita ko rin ang potential ng proyekto na magustuhan ng mas malawak na mainstream audience. Ang mga incidents ay base sa news accounts at kwento ng mga kaibigang NGO volunteers sa Riyadh tungkol kay Leonora Somera. Naikwento ito sa akin noong December 2009 at sinimulan kong i-develop noong 2010. Nakabuo ako ng isang first draft noong 2011-2012. Ito'y masyadong mahaba, wordy ang mga dialogues, parang teleserye, linya ng pagkikwento at tumutumbok sa conventional narrative art at character development. Pakiramdam ko ay hindi ito bagay sa style ko bilang filmmaker. So noong 2013 hanggang 2015, nagsimula akong magsulat ng second draft. Sa pagsulat ng second draft, malinaw na gusto ko ng isang minimalist, tahimik, hindi wordy, konti ang characters, isang location lang, which is the Mountain Village, ang buong pelikula. Mood piece ito, may ritmo, texture at dreamy visuals hawig sa Stalker, nostalgia ni Tarkovsky at ng Red Desert ni Antonioni. So malinaw din na episodic ang structure, ngunit kada unit or episode ay sumusunod pa rin sa conventional narrative art. At three-dimensional at engaging dapat o interesante ang characterization. Malinaw na gusto ko rin gumawa ng pelikula na may non-realistic treatment of time. Isang pelikula na nagsisilbing meditasyon o reflection sa kanyang subject matter. So, sa ngayon, itinuturing ko na script in development ang version na draft na nabasa nyo. Ang ilan sa mga issue na nais kong ma-resolve bago ko ituloy ang mga revisions ay sumusunod. Una, gawing plausible o logical ang pagtira o pagtagal ng protagonist sa Mountain Village sa loob ng 21 taon. At iba pang bagay gaya ng kanyang unti-unting pagkabaliw. Ikalawa, gawing mas interesante ang protagonist at ang character development nito para sa mainstream audiences. At kung patuloy na tutumbukin ang intention ko na gumawa ng isang minimalist na piyesa na may episodic structure at may forma na parang isang panaginip, kailangan ting hanapin ang balanse kung saan ang possible, logical at interesante pa rin ang pelikula. So yun, maraming salamat. May mga tanong ba tayo or comments? Pwede rin siguro, pag may mga details na hindi malinaw dahil ang setting nga sa ibang bansa sa Saudi Arabia, pwede nyo rin i-clarify kay Chris or comments na po sa script niya. Siyempre, unahin natin ang fellows. Kaliwa ko ba o kanan naman mo? Nasa guilty si Francis. Si Francis ko na muna. Para tapos na rin. Actually, yung tanong ko, parang, since this is very narrative driven, no? Parang, and I guess yung pinakita mo yung nostalgia, yun yung magiging style ng visual work, no? Yung tanong ko in terms of narrative, kasi parang, may kakaroon ba ng markers para dun sa viewer, no? When it's finished, no? Parang, ano yung magiging visual markers para sa viewers ng passage of time? Kasi parang huge chunks of time yung tinatalunan, no? So parang alam lang natin na may mga pagbabago kasi doon sa description ay nakikita natin yung description ni Leonora or yung kanyang state, no? Pero the way it's built, parang mayroong cyclical, no? Na parang may darating, so kung ano, parang pwede ba siyang hindi maging mas luta or mas halata, no, sa finished product nila.
Sa ngayon, hindi ko pa na fine-tune o na-refine yung details on how to show na it's 10 years or first 5 years pa lang niya. Pero ang siguro dun sa initial draft, itong draft na nagawa ko ngayon, especially yung last few units, yung na siya, yung parang deranged na siya. This would suggest na ito na yung last few years niya sa 21 years na nandun siya sa Pero yun, I will refine that aspect, how to visually show, visually yung it's 10 years or 21st year sa village. Intention din. Clear naman sa akin sa script, no, and even in your samples. Meron akong questions. No? Yung first ko is, yung choice of ending with the reporter. Ano yung, bakit yun ang naisip mo? Kasi outsider na siya, no, dun sa main narrative. Sa main narrative mismo. Curious na ako. Tapos yung pangalawa is, meron bang intention to say something about OFWs, aside from what has already been said, ng iba pang mga pelikula na nagtatakal kung hindi man sa mga OFWs sa Saudi. Nung kinuconceive ko yung second draft, gusto kong makita yung sarili ko sa mismo sa screenplay. So I created parang alter ego that would represent me. And yun yung reason why nagkaroon akong ng ganong character. Kasi in my previous films, for example, yung napanood yung kahapon, yung filmmaker character that very intentional din yun na it has to somehow represent me as a filmmaker. Yung pagkakaroon ng female character dun sa film na panood natin kahapon. Pwedeng siya, may parang meta film element, pero hindi ko pa siya na-fine-tune yung kung saan talaga pupunta yung character na yung filmmaker. Tsaka balanse, gusto ko balanse din. Kasi pwedeng mangyari, pwedeng pag ni-revise, pwedeng sa simula yung filmmaker sa each unit somehow represents a canvas, malaking canvas. So we're painting a portrait of the OFW experience. Regarding kung may bagong insight, hindi ko pa pag-isipan. Pero yun nga, I got interested with the material kasi parang bago-bago itong interesting ito, istorya. So kasi for me, for me, mas interesante kung may linya siya or at least may word siya na nire-repeat pag nakikita, pag nag-a-appear si Robbie Rosa. Kasi for me, if my words si Robbie Rosa, mas haunting yung effect ng presence niya, even if Robbie Rosa is only existing in the imagination of Leonora. At saka, question lang, hindi ako sure dito, is the number of characters a deliberate number, or is this arbitrary that you just want 7? Very intentional na isa lang. Each unit is one. May darating na isa, then Leonora will meet the character. That's very intentional. Kasi hindi ko nabanggit kanina sa poetics. Sa mga influences ko rin is no theater, no classical or traditional no theater ng Japan. Sa mga ganong klaseng drama, may isang parang nawawalang kaluluwa, nag-journey sa bundok, tapos may mamit siyang woodcutter. Yun, sa ganun lang, laging dalawang character, and suddenly may marireveal, may lalabas na bago. Yes, I guess what I'm trying to ask is that why is it 7? Why Seven. Why not 6? Why not 5? Or why not more? Kasi yung isang character sa shows one aspect of her experience as a migrant overseas worker. So daughter, old master na napakaganda ng trato sa kanya. Then yung daughter, then yung current master niya na careless, walang paki sa kanya. Then yung
police officer. So yun yung aspect ng ano pagiging illegal niya. So dun sa unit na yun makikita yung ganung aspekto. Then you have the kababayan, yung bundes, yung treachery ng mga Pinoy. Kasi yun yung isang aspect na nakita ko rin nandun ako. Then you have the embassy official. So ilan yun. Then you have the poet, the last part. So bawat character niya sa represents part of the canvas, the big canvas showing Yeah, so deliberate, it's very deliberate, intentional, planned, nakaplan. Okay, so you're saying that the 7 characters build to, to the creation of the meaning of the entire. Yes. Otherwise, pag may isa dyan nawala, parang yung canvas parang may butat, may. Yeah. The reason also why I'm asking because I'm also looking because nandun si Rubirosa. Yes. And Rubirosa cannot possibly exist without a father. Yes. And I don't see the father figure. So I'm also thinking na baka ang father ni Rubirosa ay iniwan siya in the very first place. That's the reason why Leonora had to leave the country. So that's why, because I'm thinking that he is not there, and probably he also is contributing to the reason in the very first place why Rubirosa had to leave. And probably would help in building the overall message that you're trying to convey. That's it. Thank you. Yeah. So hindi ko na talaga, although sa news accounts, Leonora used to have a husband and namatay din eventually. So napalo siya. So meron na siyang 6-year-old daughter and she has to provide for her. Yun yung base sa news accounts talaga ng real character kung saan naging inspiration for this material. So, salamat. Paul. Okay, manggagaling ako sa sinasabi ni Denver, pero more on the 6 or 7 characters na dumating dun sa village. Meron ba explanation or possibly may kinalaman ba yung pagka-baliw, yung pagbabago sa mental state ni Leonora towards the end na talaga kailangan na siyang ilisan pauwi ng Pilipinas? Kasi parang nagsimula ito nung nakita niya si Rubirosa. Parang dinala siya sa kung saan-saan doon sa village na yun, patungo doon sa hindi na siya makontrol o hindi na sila nagkakaunawaan nung abogado si Emma. At yung pinakahuli si Jose, na parang si Jose naman ngayon yung parang ba't siya naghihintay doon sa village? Ngayon alam naman niya, verbally narinig niya yung sinabi sa kanya na umuwi na o pinauwi na si Leonora. So meron bang direct na kinalaman yung pagpasok ng Pito patungo dun sa kawalan ng sanity? Pero isang point pala yun lang. Binanggit mo sa poetics, sa written poetics, yung paglalahad ng archetype ng Filipino women in Saudi Arabia. No? So, nakita ko nga yun dun sa nawala ko yung passport mo na dialogue ng pangalawang amo niya. And meron pa bang ibang points para sa pakita na ito nga yung archetype Filipino women? Or, I think the proper question is, bakit kailangan yung archetype Filipino OFW in Saudi Arabia? Bakit hindi something na, although sinabi mo naman din na may nakapagkwento sa'yo at naging interesting para sa'yo. Or baka naman kasi hindi pala archetypal yung si Leonora. Yung totoong Leonora. Kaya iba pang, sorry, lubusin ko na. Nagsulat sa akin yung mga yung sinabi kanina ni Francis about yung meron ka actually Jose dun sa film mo kagabi. Ngayon meron kang yung parang representation mo, yung parang ikaw sa loob ng pelikula na gusto gumawa ng article. So bakit nagiging technique mo na ba to sa pelikula kagabi sa kasama susunod mong pelikula? Tapos bakit yung parang ang tagal ng conflict dumating sa scenes? Sequence 54, page 208. Sinabi nga nawala ko yung passport mo na hindi kita mapapasweldo kaya hindi ka pwedeng umuwi. Parang ang tagal para sa akin na umabot doon. Although ay medyo naiintindihan ko rin kung bakit kasi mabagal din naman yung progression na parang 21 taon ito bago siya parang totally nakarating uwi sa Pilipinas.
Importante ba yung nawawala? Isa pang tanong, importante ba yung tinanggal na yung omitted scenes sa page 214 after APA na unit 405? Tapos, last na lang, sa visual technique. So, tinanong ko kanina si Derek kasi kung kapareho ba ng pelikula kagabi sa kanong mga pinakalabas niya, yung itsura. Yung, may kinalaman ulit doon sa 7 characters, no? Mag-iiba-iba ba yung makikita naming estilo sa isang tao sa panahon? Isa lang, sagutin lang yung isa lang yung style, isa lang yung visual style. Kumpara yesterday, mas tatlong styles. Ito, isa lang. Isang form, isang visual look yung film. Regarding the conflict, yung nawala yung passport, kasi each unit, kasi episodic, ang gusto kong parang ang structure is kada isang dramatic unit or episode is tutumbok sa conventional art. So yung unit with the new master, may sarili siyang parang high point or conflict. Yung ibang units din may so may naka-plot na specific conflicts or whatever na required to follow a conventional structure sa bawat unit. So ganun yung parang pagkaka-program nung screenplay. Yung inumit natin is ang nangyayari is her name is Vivian, yung buntis. Yung parts na tinanggal natin is kasi yun nga, diba tinawagan, kailangan ng pera ng kanyang boyfriend sa sa syudad. So, gumawa siya ng paraan para nakawin ng pera niya. So, ginawa niya, pumunta sa market, bumili ng pampatulog. Tapos, parang nagluto sila ng bonggang-bongga. Then, nilagyan ng pampatulog yung inumin ni Leonora. Tapos, nung drowsy na si Leonora, kinonfront niya violently si Leonora. Leonora, huwag kang magpaka-tanga, magpaka-ignorante, umalis ka na dito. Shaking her violently. That's it. Then, pag-gising ni Leonora, the next morning, wala na si Vivian. Pagpunta niya sa kwarto niya, wala yung nakatagong pera niya doon sa sisigla niya. Yun yung end ng unit na yun. The Snake. Okay. Ang ginagawa ng mga fellows, nagbibigay sila ng mga areas or plot points na parang hindi malinaw sa kanila. So hindi naman kailangan masagot ngayon lahat kasi magandang lahat makapagsalita. Baka mas mag-benefit tayo kung makinig muna tayo sa mga komento or sa bigger strokes ng overall concept ng film. Does it work in the way that he imagines it or proposes it at this time? No? Para mas maging significant yung contribution kung sakaling we decide mo i-revise yung script along related direction. So si Dawn, Pagkasiwan, Edis. I know you said hello. And I know you said kanina na the reason why I said Tagalog is there is because it's you, parang avatar mo siya doon. Diba? My question is though, why does he have to be a poet? You know, what does that have to do with the narrative, with his being in the narrative? How does him being a poet help whatever he's there for? Tapos, with Leonora Gunn, but then Melinda in the same village, naramdaman ko yung what you're trying to say na women being abused in Kingdom of Saudi Arabia is there. It's a cycle and it's going to continue from now on. Nag-gets ko yun. But I feel like the image of suffering always rests on the women. Kasi Jose Tagulao is also a migrant worker, but he's there, he's unharmed. But he's not suffering or anything, diba? He's just working, he's safe. So, tapos, nasasabihin pa niya kay Melinda, I'm here, I can help you. So, male poet / savior. So, alam mo yan, parang feeling ko, when it comes to suffering and OFW, parating na lang nasa babae, yung clip na pinakita mo kanina, apparently meron din mga lalaki na men who come into harm during their work there. So, yun lang. Since meron naman pala lalaki na nagsasuffer, bakit hindi yung kapalit ni Leonora, lalaki, ewan ko lang. It's probably not
something that you would want to consider. But anyway, I just feel like a lot of the material on suffering and sacrifice in OFWs always rests on the woman. And I think that was also another point that Paul raised kanina. Tapos, may isa pang question. What is up with a character resting on a rock or a boulder and looking into the distance? Kasi, nakita ko, ano na yun sa film mo kagabi, di ba? Why is, tapos it also ends here, di ba? Parang, I wonder what, I wonder what is up with this image. Why is it so important to you na you want to repeat the same technique in this new film? Parang, it's curious kasi it repeats it. So parang, what is up with that? Yung idea ng repeating image, it's a kind of signature of the author. So si Alfred Hitchcock would devise ways in order to place his figure in, endorser ng cigarettes sa newspaper ad, or White Horse kay Tarkovsky, sa isa pang French director. So yung mga ganun ba, it's just a way of authoring, I suppose, yung film. Pero I would rather go back to the proposed issue kanina, yung creating an archetype of woman OFW. I think we are, instead of creating the archetype, we have the term as used, it's highly problematic. Dapat nga ay humanize yung OFW rather than to create an archetype niya of the suffering, mababaliw na sisa type na character na klase. So, kailangan ay mas medyo may sensitivity sa women's issue. Dahil pinili mo ay women's character, woman character yung lead. At puro tangential. You need 7 characters to expose her conditionality of existence. Mantalang wala siya, para pa wala na ba siya ng agency to represent herself. Parang ganun lang. Medyo kailangan mapapag-isipan din yung crucial issue na yun. Si X and then si Ron. Si X muna, si Luna, si Ron, and then si Francis. Okay. Una, Chris, sobrang ako napanood ko yung pelikula habang binabasa. Una yung screenplay, at least sa School of Thought na pinanggalingan ko. Siguro naman general ganun naman din ang pagtanong. Yung pagtingin natin sa screenplay ay ano lang, blueprint lang. Hindi talaga siya yung kailangan pang mabuo ng pelikula. So, guide lang siya. Nabanggit mo nga kanina sa poetics mo, sa mga pelikula, outline lang. Maraming filmmakers na ganun ng diskarte dahil ang final output talaga ay yung pelikula itself. Pero nonetheless, yung screenplay mo, dahil din napanood ko yung pelikula kagabi at nagpakita ka ng mga sample kanina, nakatulong yung mga yon sa pagbuo ng paano siya mangyayari. Attractive sa akin yung tono at mood, at nabanggit mo rin yun, yung napansin sa mga gawa mo, at lumitaw yun sa screenplay mo na meron kang mood talaga, mas mood at mas tono yung at texture yung gusto mong ilabas. Nasa tingin ko potentially magiging successful ka dahil malinaw na nakasulat yun dito. Hindi ako masyadong naghanap ng narrative logic na parang in-expect ko na hindi mo siya hahabulin, pero hindi naman masyadong malalaki yung gaps para sa akin. Kung meron naman siguro tweak here and there. Pero parang hindi ko siya hinahanapan ng gano'n. Sa tingin ko mag-work yung visual style mo sa pagkakasulat mo. Yung lang huling eksena, parang umiba siya ng estilo kasi naging madaldal sa huling eksena. Parang kinuwento kung ano yung nangyari sa isang bagsakan. No? So baka pwedeng ma-space out yung paglalahad ng nangyari kay Leonor. Doon sa huling eksena. Nagsistick out siya. Agree ako kay Don yung occupation nung character, nung avatar character mo. Bakit poet? Baka meron kang mahanap na mas akmang occupation at makakatulong din sa kung meron mang ibang layers ng pagiging OFW at pagiging lalaking OFW na gusto mong talakayin, maaari mong magamit doon. Now, paano sa nabanggit mo kanina na gusto mong itawid sa mainstream, hindi ako sure kung gaano kalaking
pagtawid ang kailangan mong gawin. Ako, maiaambag ko lang siguro, the closest that you can bring this to a mainstream appreciation is maybe if you can try to bring in the conflict earlier per episode. Kasi at the very least, yung audience mo ay na, may problema na agad-agad. At least ang pagkakaintindi ko, ganun ang hinahanap. Sa pelikula, first 5 minutes, alam mo na kagad yung problema. And I understand that every episode, meron kang sariling dramatic arc. So, if you can show it earlier, maybe yun na yung may sasuggest ko para mailapit siya ng konti sa isang mainstream na estilo. Baka, interesado ako sa isang Pilipinong pastol, yung imahen ng Pilipinong pastol. At naghahanap ako ng mga eksenang mas specific sa pagpapastol. Kasi bago siyang sa akin, no? At least, no, Pilipino, tapos pastol, kasi hindi natin siya karanasan. No? At pag naipakita mo yun, baka may intriga ang mga Filipino audiences. At ang ibang audiences na hindi familiar sa pagpapastol, alam lang natin ang pagpapastol sa Biblia. Diba? I mean, yung ganung uri ng pagpapastol, kasi nasa Middle East eh. So yung image mo niyan, sa Bible mo lang nakukuha. Wala naman yan sa pelikula natin, wala sa literature natin. Or kung taga-bubid ka, ibang uri ng pagpapastol ang alam mo. No? So yung sheep talaga, alien din sa atin. So baka magandang ipakita mo pa yun, yung mga maliliit na detalye ng pagpapastol ng tupa, ano yung mga ginagawa. No? And lastly, baka may device akong natingin ko present na dito, baka lang gusto mong gawin, maging mas conscious ka sa paggamit nun. Inattempt namin to in the past, no? Hindi pa namin nabubuo. Pero yung form ng villanelle sa tula, yung may refrain na nag-uulit, no? Tapos magtatagpo yung dalawang verses sa dulo. It's the form of the villanelle, a French form of poetry. Ay baka magamit mo sa pelikula kasi you have recurring images. No, sa villanelle, every time you use an image, you use that verse, every iteration, the meaning changes. But it's the same line. No? It's the same line. And there is that possibility here kasi may 7 scenes ka. I think 7 din ang villanelle. Tama ba? 7. Kung di ako nagkakamali, may 7 din siya. Nasakno. No? At may opportunity ka na magulit-ulit ng mga taludtod or images, but every time you repeat those images, the meaning evolves. No? And yung narrative mo, gano'n naman din yung nangyayari. It evolves. At meron kang mga paulit-ulit na eksena, yung paghahatid ng tupa, tapos later on, wala na yung tupa, mga ganong eksena. No? So para din siyang villanelle. No? Kung maging mas conscious ka, baka mas maging potent yung visual poetry mo. And sa tingin ko, baka mas exciting to me na visual poetry yung direction than isipin na, try natin i-mainstream. Baka panindigan na natin na meron kang social aspect, pero tingin ko, ripe for poetry also, for visual poetry. So yun lang. Congrats, I really enjoyed this script. Tulad ni Juan Arquez, na-enjoy din ako sa pagbabasa ng iyong screenplay. At ang pagtatagpo ng tula at pelikula din sa nagawa mo. Naunahan na niya ako dun sa pastor pero daragdagan ko lang dun sa pagtatabi ng mga Filipino o FWs na babae sa pelikula, mostly si Flor Contemplacion. Na ang confinement niya ay yung mga kontra sa Singapore. At yung eksena ng mga kubeta, naglublub doon, yung siya'y incarcerate. At yung, alam na natin yung mukha ni Nora Honor na parang babaeng ipapako sa krus. So, sa nagawa mo, parang nagkaroon ng evolution dun sa imagery na yun. At may biblical quality yung pagpapastol na nakadagdag siya dun sa poetic feel ng pelikula. Tapos, hindi ko alam kung nag-overread ako kasi parang pakiramdam ko sa dulo tayo yung tupa na pinapastol ng babaeng ito. Na mga imaginary rin tayo ng mga tupa sa kanyang utak. At gusto ko yung
nawawala yung kanyang katinuan. Although, may tanong ako dun sa page 217. Kasi tinitignan lang siya ni Jose. Soon he realizes that Leonora has started to imagine things because her mind is unwell. Hindi ko alam kung paano mo matatranslate yan sa pelikula. Parang sinasabi mo lang siya as visual direction, pero hindi klaro kung paano mo siya ma-execute dun sa film. Well, baka diba yung use of my fog machine or whatever. Ayaw kong pangunahan kasi art mo yun. Pero kanina kasi nung pinalabas mo yung may mga barbed wire at saka yung may mga buildings. Oo, nagandahan ako. Sa particular yung halo ng tunog. May tunog doon sa yung alam mo yung cassette tape na parang iniikot mo na parang ano yan yung binimimik niya yung kahirapan ng alaala to reckon with yung cognition, basta nahihirapan siyang i-process ang kung ano man. So curious ako kung anong sound ang mangyayari dito kasi parang kung silence pa rin siya, birds probably or yung mga tupa na nag-bleat, pastoral pa rin yung ano nun yung statement dun na ang takot ko kung pastoral pa rin yung tunog nun, baka malal mo kami dun sa gusto mo rin ipahayag na, ewan ko, nagdidiskurso ka rin about, yan yung sound, okay. Ano palang trailer eh. But we're reading your script. Ang pinapakita mo sa amin is the finished work. Ang ibig sabihin ay, kinikritik kita according to your script, which I don't see na transform dun sa... Kasi di ba, nakakatulong kung binibigyan mo rin ng cue yung leader, ano yung tunog. Pero tama ka, maganda na meron siyang translation na rin kaagad na nakahanda ka. If you're invoking the keywords like tedium, confinement, dun sa trabaho ni Leonora Reyes bilang isang OFW, ang lumalabas din sa images mo at saka sa palitan nila ng mga linya, yung kahit may kausap si Leonora, lagi siyang mag-isa. Parang hindi nagmamatter kung may kaharap siyang tao, tupa man yun, whatever, basta lagi siyang mag-isa. So yung solitariness at saka yung solitude ba niya, ito ba yung naka-miss-miss ng kanyang katinuan in the end? O ito ba yung dahil nananaginip siya dun sa kanyang anak, tapos may mga eksena ka pa dun ng kuweba, na may mga stream, di ba yung poetic journey na yun, na parang dun natin nakikita yung no influence dun sa lumitaw yung mga Philippine objects dun sa stream na yun. It was a very beautiful way of telling us na meron siyang binabaon sa sarili niya bilang isang Pilipina. Meron siyang binabaon na ancestral memory. Meron siyang binabaon na collective memory. Kasi
yung cataloging din niya ng mga bagay is quite intelligent. Yung hindi lang siya personal na gamit eh. Meron siyang pinapahiwatig na parang a common task that we have. So, yung mga bits na gano'n, gusto ko. Medyo nag-aalala lang ako dun sa pelikula. Siguro dahil karamihan ng mga tao ay trained na maghanap ng, kasi Hollywood nga eh, di ba? Naiinip dun sa mga ganitong pagpapakita ng imagery at saka ng mga poetic devices na tinatranslate mo sa film. Ano ang stand mo doon? Ikaw ba'y magko-compromise dun sa narratology na nakikita natin sa Hollywood kasi magpapakita ka talaga ng mga story arcs or paninindigan mo talaga na visual poetry ito? Piyesa ko lang ito na celebration ng epekto ng tedium confinement, solitude, solitariness sa madness, dementia ng isang Filipina OFW. Okay, salamat Luna. Dahil medyo pressed for time tayo, if we want more people to contribute to the discussion towards your revision yan ito, can I ask succeeding fellows and panelists to go straight to the point. So si Francis muna, and then si Ron pa muna, si Francis? Si Ron, si Francis, si June, saka si Christian. Minor lang muna yung madali muna. Yung sa English translation lang, yung mga konting nakalusot sa grammar. So kunyari sa page 205, Ruby Rosa and Leonora has laid down. Should be have laid. Tapos yung sa 208, yung sa line ni Leonora yung translation din, salaries that have accumulated. Now, yung gusto ko dito sa nung binabasa ko siya, sabi ko, bakit parang ang bagal ng konti nung nangyayari? Ang tagal-tagal. And then I realized, it's the perception of time by OFWs. And what they always tell me is that pag nandun sila, parang bagal ng oras. And then pag nandito sila sa Pinas, parang bilis ng panahon. So I think that, if that was your intent, I think that would work for me. No? So parang, ganun yung dating sa akin. Tapos next, yung mute na si Ruby Rosa, I agree with that, but I liked it. Because I think it just reinforces the idea na hindi na niya, dahil sa distance and time spent away with the daughter, hindi na niya kinala. And we tend to hold on to our last memories. No? Kung ano yung huli nating pagkakaalala sa mga tao iniwan natin, yun tayo nagsistick. Yun yung nagsistick sa utak natin. Kaya okay lang sa akin yun. And with regard to the women, medyo problematic para sa akin si Vivian. Unless yun yung gusto mo talaga i-portray. Kasi silang dalawa yung naglandian tapos nasa kanya na naman yung burden. No? So you might not, kumbaga diba, yung sa lover niya, diba? Tapos yung sa tono ng usapan nila, no? Sa kanya na naman yung burden, sa kanya na naman yung kailangan maghanap ng no? So you might, baka lang gusto mo lang pag-isipan, no? Na ganun ba talaga yung gusto mong ipalabas? And then finally, sa forgiveness, no? May line na nung kausap yung daughter na sabi niya parang, akala ko ba nabaliw na siya at the end? How is she able to forgive? No? Yung sa page 227, no? So yung kausap sa telepono, no? Parang kausap yung daughter and then you said there na she forgave the employer and everything. Let me just read the exact line. Sabi niya dito, no? She died, passed away from a terminal illness. Her daughter said that in her deathbed, Leonora forgave her master for all the unfortunate events that has happened to her in this country. Kung talagang nabaliw siya, how is she able to forgive? Is she lucid enough to forgive? So yun lang, hindi lang sa akin, hindi lang nagtataya para sa akin. Does she really have to forgive? Or pwede namang iwan na lang natin yun, huwag na lang sila forgive. Si Francis. Okay. Ngayon ko lang actually napansin yung title ng piece, no? Kasi The Longest Enemies po, siya yung screenplay. No? Pero sa A Kingdom of Shadows, no? And then merong image ng cave, and then parang merong dalawa lang yung nilalaroan niya, labas at loob, no? So iniisip ko, yung Kingdom of Shadows, but does it also allude to the cave, the allegory of the cave? Kasi nga, di ba, parang as an archetypal symbol, yung cave both means birth and death, rebirth, passageway to another world. So parang, iniisip ko parang, cave din ba yung bahay na tinitirahan niya? Or cave din ba yung presinto kung saan siya dinala? So parang,
pag nasa loob pa siya ng bahay, confined, baka pwede rin sa isolation, no? Doon siya nababaliw. That's why she's always outside. So, baka pwedeng paglaruan yung idea ng cave, no? Parang pwede pa siyang palalimin. In terms naman dun sa narrative, kung talagang kailangan magkaroon ng malinaw na narrative arc para maging siyang more palatable, pwede namang i-move around lang yung encounters niya, no? Na parang parang unahin, yung una pa rin si the old master, and then si Vivian, and then biglang yung police, and then the new boss, and then si Ruby Rosa na, and then ano na siya, parang, so parang si Emma na, or si Emma, and then si Ruby Rosa, and then yung huli na, no? Si Tagulaw. Basta parang pwede mo rin paglaruan yung presence and absence, no? Na doon sa Tagulaw piece. Si Tagulaw lang yung nandun yung mga sheep, pero wala si Leonora. Parang all this time, no, for 6 sequences, 6 units, we've been following si Leonora, pero the last sequence, nandun lahat, pero siya yung wala. So, yan baka pwede rin paglaruan yung image. Yan lang, thank you. Actually, i-systematize ko na lang ito parang remainder. Ang unang usapin dito na dapat lutasin, whose story is this? Para sino susundan natin? Reminder, yung pelikula, emotional journey. Emotional journey, Nino ito. Pag nakita mo na yon, yung sa pelikula tawag doon, windows, yung mga little things na bubuuin yung karakter. Naglista ako rito ng 5, nakita niya na yun. Yung unang tawag dito sa pelikula, sinology, paano ko siya i-order para makapunta ako ng mula sa beginning end. Magandang umpisa rito yung all about yung batang tupa, yung tenderness na ginagamot-gamot. Yan, si Ruby Rosa na yun. Nanay na siya without saying. Pagkatapos yung matandang tupa na kinakatay, yun, pain niya na yun. O kaya yung tupang binibenta, yun, yung pagkagulo niya na yun. No? I-distribute mo yun all throughout. Secondly, yung laman ng kanyang locker, para pag ninakawan yun, ready ka. So yung listahan ng utang doon, no? Parang debit credit, ang yaman-yaman mo pero ang laman ng barya. So again, kasi yung film, hindi naman dapat madaldal yun eh. Kaya nga visual eh. Kaya yung ganon. Ano pa? Mahilig ka sa Bible, di maglagay ka sa Bible doon, ilang sulat. Tumataas yung kwento, walang dialogue. Pangatlo, yung cave. Ano yung nakita mo doon? Ang tingin ko yung cave, gamitin mo na yun para yung isang kuweba doon sa bayan mo. Kung ano yung ando doon, kung gusto mo magic. Yung dito nakita ko merong yung mga painting ng sinaunang tao. Gagamitin mo ba yun sa pelikula? Napakalakas nun eh. Yung kamay na yung pagkagano nun, yung pag-scratch ng kulay doon, no? Pagka yung ano mo doon, gusto mo na yung soul searching. Yung iba nga, yung metaphor na ginagamit mo dito, redundant na eh. Kaya hindi ko nababanggitin yun. Yung tubig mo, anong gusto mong makita ron? Ano mangyayari pag kulang ng tubig, pag sobra sa tubig? Yung panghuli, yung very systematic na closet niya, yung pang-end mo na yan, yung gulo, yung niransak yung place, na walang natira, so mess. So yung buong narrative mo ay ginawa ko ng visual. However, meron dalawa itong hindi na-utilize. Na ang dami-dami, yung panaginip mo, hindi ko alam kung aanohin yun. Kung hindi disperse mo rin yun, sangayon sa kanyang state of mind o kung anong drama. Tapos meron ka rin itong thesis na hindi mo rin naman nabuo. Yung concept ng community. Ano yung community niya? Hindi naman siya pwede mag-survive na isa. Yung community niya ba tupa?
Filipino community. I don't know. Pag nakita mo yung community, ano na nga yung concept niya ng family? Ano yung mga absence? Yung bang tuba, family? Yung bang kambing, yung manok, family ba yun? Hindi ko alam. And eventually, ano yung nami-miss niya? Ano yung home? Yung tatlong binigay ko na yun, malalaking ideas yun na pwedeng maging guide yun kung paano yung tatakbo yung isip niya. Panghuli, hindi ko naintindihan yung title. Yung A Kingdom of Shadows. Kasi yung kingdom, napaka-abstract na eh. Yung shadow, abstract pa. Pag tinignan ko naman yung buhay ni Leonora, ay hindi ko naman makita yung mga shadows and kingdoms. Dahil yung amo niya, mahihirap naman. Tapos yung lugar na pinasablakan niya, remote na nabuntok pa. Tapos wala rin namang, mukhang walang importanteng tao sa lugar na yon para makapagsalita ng mga kingdom. At yung mga shadows, hindi naman ganun karaming tao nakikialam sa buhay niya. Kaya, yung title ay poetic. Kaya lang kung gagawin mo siyang yung kamukha yung pag-flesh out ko ng mga detalye na magagamit, baka yung title ay gawin na rin something na mas interesting. Okay, last 10 minutes na tayo, time check. So please go straight to the point. Chris, magandang araw, magandang hapon, as a filmmaker, nagre-resonate sa akin itong material kong ito, gustong-gusto ko siya. Dun sa lang ni Sir Jun, na yung title, interested ako malaman kung paano mo siya binuo. Did you think of it in Pangasinense or in English and then what to translate it to Pangasinense? Siguro baka maganda Sir Jun yun sa Pangasinense. Baka merong nuance yun na hindi natin nakukuha pa. Ako, natutuwa ako sa material mo dahil lumalabas ito doon sa madalas i-identify na regional filmmakers tayo, tapos lagi tayong nakakabit sa kung ano man ang mga particular na imahen na konektado sa ating rehiyon. Pero itong aspekto ito na lumalabas sa espasyo ng rehiyon, ng probinsya, at dinadala mo kami sa ibang espasyo, para sa akin, napaka-successful na attempt na yon sa akin. At ikaw bang magdidirect dito? Good luck, dahil ang dami-dami na namin nasabi, ang dami-dami na namin nasabi, at I can imagine kung paano mo lalaruin ang mga bagay-bagay sa puntong ito. Yung region at yung religion nagre-resonate sa akin lagi. Nasa works ko din naman yun. I would just like you to consider taking a look at the image of the Divina Pastora. There's this image of Mary shepherding two, but it's not very popular in the church because of its subversive connotation that Mary is also a shepherd. Pero popular ang debosyon nito sa Espanya na nadala sa amin sa Bicol. Baka meron din sa Pangasinan na ganitong imahe na pwede mong maging anchor, pwede mong gamitin para mas mapalawig mo pa yung diskurso mo na para sa akin napaka-strong ng religious content bilang mababasa nitong tekstong ito. Gusto ko yung pagpasok mo ng dahil cinema ito, gusto ko kung paano nagtatapat o nagtatagpo ang mga wika at ang iba't ibang wika sa loob mismo ng pelikula. Baka lang maaari mo pang dalhin, hindi ako nagsasalita ng Arabic, pero do you speak the language? So, baka mas nandun yung pelikula, nandun yung nuance ng pelikula na actually that would be the challenge for us as viewers kung paano ko titingnan na ito. Will I look at it as a Pangasinense regional film, or would I get out of these regional comfort zones and take it to the next level of discourse na wala na sa mga pamantayan natin, wala na sa mga boundaries natin ang mismong ganitong pagsasa pelikula o pagsasa kwento. Last point,
Tatawa talaga. Nabanggit ni Luna kanina. Pag-usapan natin yung casting mamaya. Talagang may session naman tayo. Okay? Maraming salamat. Kinora. Gusto ko marinig yung comment ni Charles on having written the first script na based sa literature, yung Tanabatas one. Nabanggit ko na kay Chris, no, yung aking, and related rin sa mga sinabi, what I think could be done with Leonora as a character, di ba, na pwede mong, may kitong sa akin, yung gawin mong oracle, gawin mong seer, or whatever, sa desierto, di ba, with ancestral spirits, and she could be ministering to this. And that would be subversive, kaya siya pinapa-deport or whatever. Pero nasa iyo na yan, no? It's still script in development. What I think now, after your yung mga Tarkovsky's, ang clear lang kasi sa'yo yung style eh. So it's really style in search of substance. It's image in search of context. And you have still to develop that kung ano man yung suggestion namin. But the only thing that's clear really for you now is style. How you want it to look. Let me comment ko dito. Short and sweet. Cheap. Karamihan naman po na nabanggit na. Ang naging issue ko nga po ay yung mga tropes na nakikita natin po sa lalo na yung pag-frame gamit yung lalaking poet na na yung nga ang magiging topic ng kanyang akda ay yung babae. Yung gano'n lang na parang makatanong lang na bakit kailangan gano'n ang dynamics, no? Tapos sobrang sang-ayon ako dun sa suggestion ni Sir Charlson, na yung gamitin pa or elevate sa level nga ng spirituality dahil nandun na nga sa setting tulad ng mga nabanggit kanina. So yun lang naman po din yung mga observation. Meron pa ba magre-remarks? Si Jerome kayo. Gusto ko yung mga silences talaga. Parang siguro na-addict lang talaga ako sa yung mga hindi sinasabi sa film. At sa tingin ko effective dito kasi kailangan siya visual talaga. So, siguro gusto ko lang i-congratulate si Chris sa puntong ito. Anyone else? So, may confidence naman tayo. I haven't seen Chris's film from last night, no? And his two previous works, and at yung klase ng filmmaking style niya, there's already a kind of a thumbprint all over the place yung mga films. Plus, yung reputation niya rin, that single-handedly built the idea of Pangasinense cinema. Wala namang ibang director pa coming from that region and telling very particular, unique stories of Pangasinan, especially in diaspora. So we'd like to hear the final words, even respond to comments or suggestions or inquiries mula sa panels and panelists and fellows ni Chris Gozo. Baka nyo naman, parang high energy! Kasi ang dami, so iba hindi ko marito. Pero anyway, subukan ko lang, i-try ko lang na tugunan yung ibang mga points and areas. Okay. Yung kay Ron, siguro hindi masyadong malinaw sa screenplay, yung details regarding yung kanyang pagkabaliw. So, ano siya eh, nasa edge pa lang, nasa verge yung kanyang pagkabaliw. Hindi pa siya nandun sa level ng pagkabaliw. I think hindi siya masyadong naiklaro doon sa screenplay. So, yun. Tapos ang nagiging isa pang concern is
ipa-plot ko yung level ng yung progression ng pagkabalo niya from this level 0 papunta level 10. Pero nga, hindi siya lalagpas doon sa kanyang katinuan. Almost pa lang, near or on the verge yung kanyang level ng katinuan. Tapos, okay. Yun, how can we reconcile yung poetic devices and commercialism? I think, pag ang isang material, isang project, sabi natin visual poetry or art cinema, pero malakas sa kanyang emotional power, I think yun ang magiging selling point niya sa mainstream. Yun ang magiging appeal nito sa mainstream audiences natin. And I think malakas ang emotional power ng maraming mga scenes and characters itong proyekto. So, pwedeng i-reconcile yung dalawang usapin. Ekis, mag-usap tayo mamaya regarding the Villanelles. Yun, maliliit na detalye ng pagpapastol. Yun nga, kasi when I was based in Riyadh, yung location is city. So, bihira akong pumunta sa countryside para i-observe yung rural ways sa Saudi Arabia. So yun, aminado akong marami pang detalye ang wala. Yung ang usual strategy ko is outline lang talaga. And normally, ang ginagawa ko, I have an outline, then may green light na yung project. I have to go to the location and check. And doon na napapasok yung details. Minsan, the actors will provide the details pag location shoot, or mismong the location will provide the details. So you don't have to write them all down on the screenplay. So ganun yung strategy. So June, nag-usap na pa ni Sir June, nag-usap na po kami ni Sir June yesterday. So hindi ko na yun, hindi raw na-develop masyado yung cave. Tama. Parang marami pang pwedeng gawin sa cave. We can integrate same notes with Sir Charleston. Yung pwede natin dalhin ng elements ng local culture ng Pangasinan dun sa Cueta. Kasi sa Pangasinan maraming healers. Yung mga elements ng panahaw, orasyon, Guardia de Honor, pwedeng dalhin dun sa Cueta. Pero i-control natin kasi baka sumobra at mawala tayo sa focus. Okay? So pwede natin laruin yung cave as a very important element of the film. Francis. Kingdom of Shadows. Kingdom of Saudi Arabia. Literally, the whole village is like a small kingdom, and Leonora is like the head figure of this kingdom. And the shadows, kasi ang tingin ko ngayon nung ako ay naging isang migrant worker sa Saudi Arabia, lahat kami nasa shadows. We are shadows. Pag wala kami doon sa buong bansa, Saudi Arabia, babagsak yung bansa. Kami ang parang nagpapatakbo sa bansa. So, tanggalin mo lahat ng Pilipino, babagsak yung bansa. So, ganun yung tingin ko sa mga migrants sa Saudi Arabia. Christian. Okay, casting. In fact, when I was writing the screenplay, meron ako actress in mind. I was thinking about Nora Honor. Nora Honor. Pero meron pa isang actress, theater actress na iniisip. Ching Valdez Aran, Flipsoids, my theater company. In fact, I was sending emails to her if she could work with me for this project as early as 2012. So, pero tingnan natin, we'll see kung sino pa yung mga potential. In case mag-green light or makapasok sa grants yung project sa mga susunod na taon. Divina Pastora, wala kaming ganun sa Pangasinan. We have the Our Lady of Manawag figure in Pangasinan. Maybe pwede kung rin doon ako mag-base sa imagery. Yeah, kasi pastor yung naka-discover sa tinatawag. You know the narrative, the Manawag. Yes, yung bata, yung lalaki. The boy is a shepherd. So, siguro pwede natin, then I have to do some research about the Divina Pastora. Yes, and Ana Sanchez, may konting problem dun sa poet kasi tuloy ka lang yung recitation. Yung potential ng material para mas palalimin ang diskusyon sa spiritualidad, hindi pa gaano napupush. So pwede pa natin laruin. And yung pag-frame, siguro isipin pa mabuti kung saan talagang the best way to frame the material. Is it really the poet or objective lang, or we'll see in the
the coming months. So yun lang po, sir. Maraming salamat po sa inyong mga komento at suggestions. Yung binabanggit yung filmmaking style na hanggang post-production, pwede pang ma-rewrite yung scripts. Ay tinatawag na conceptual filmmaking. At ang nagdala niyan sa atin, or nagpusan ay, yung mga films ay highly conceptual, ay ang ating pambansang alagad ng sining para sa pelikula, si Kidlat Tahimik na nasa likod. Salamat sa pag-aari ko. So thank you, Sir Roland, for being the moderator, and masantos yung araw si Kate. God bless. And that concludes our workshop session. That's the last of our evening. We have many things to celebrate, and again, we acknowledge the presence of our National Artist for Film, Kidlat Tahimik. And also, to celebrate our July birthday celebrator, Maritime Cakes. So, strawberry cakes from Viscos. So may we call to the front to celebrate Charleston Ong. And Manuel Ferrer, sabay kayo, July 6. Sir Neil Garcia will celebrate his birthday on July 16, and of course Sir June Cruz Reyes will be celebrating on July 24. Kumanta naman tayo ng happy birthday pag nag-landing, pag nandito natin celebrators in front. May kandila pa. Tayo para bigo yung happy birthday. Yay! May kandila? Will they blow? Pwede ko mag-suggest. Kaya sa mga anak ko, i-celebrate Happy Orbit Day. Bawat birthday mo naka-365. Para may iba kasi Warner Brothers owns the rights to Happy Birthday. Baka masita pa kayo. Happy Orbit to you. Happy Orbit to you. Happy Orbit, Happy Orbit. Happy Orbit to you. Orbit to you, happy orbit to you, happy orbit, happy orbit, happy orbit to you. Snacks are served. Congratulations everyone, and see you later 5 o'clock p.m. downstairs for dinner, 6 o'clock p.m. at Cafe Yagam for our poetry recycle duet. Stalin search of. Grabe ka rin mag-endorse, hindi rin naman hard sell. Grabe, Stalin search of. Search of a mantika. Puro Stalin.